Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagrigodon sa huling araw ng sesyon ng Senado kanina. Binakante ng mga dumalong senador lahat ng posisyon sa Senado, kabilang ang Senate Presidency at chairperson ng mga komite. Kabilang sa mga dumalo ang 11 dating minorya at si Senador Cheese Escudero, habang wala naman ang paksyon ni Senador Alan Peter Cayetano. Itinalaga ng mga nasa sesyon si Senador Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President at Senate President pro tempore. Ang iba pang update kaugnay dyan sa pagtutok live ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Vicky Emil Cara, may malaking sorpresa nga na naganap dito sa Senado at yan nga po yung pagdating ni Senador Cheese Escudero at siya po ay sumama dito sa minorya na ngayon ay tinatawag na new majority. Alas 3 ng hapon, dumating sa session hall ng Senado ang 11 minority senators. Gaya ng nagdaang 2 araw, hindi sumipot ang mayorya na kinabibilangan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pero dakong alas 3:20 ng hapon, biglang dumating si Senador Cheese Escudero na dating kasama sa grupo ni Cayetano. Niyakap siya ng ilang senador. Kasunod nito, umakyat sa upuan ng Senate President si Senador Sherwin Gatchalian upang buksan ang sesyon. The 69th session of the Senate in the first regular session of the 20th Congress is hereby called to order. Ang Senate Secretary na iniluklok ni Cayetano ang dapat magsasagawa ng roll call pero tumanggi ito. The Secretary refused to call the roll. Sa pag-anib sa kanila ni Escudero, ang dating 11 minority senators naging 12, bilang na mas marami sa 10 ng grupo ni Cayetano. With 12 senators present, the chair declares a quorum. Mr. Presiding Officer, I move to declare all elected positions in the Senate vacant. Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Kasunod, naluklok si Gatchalian bilang Senate President pro tempore na kaagad nanumpa. Si Senador Mig Zubiri naman ang chair ng Senate Committee on Rules at ng Committee on Foreign Relations. Si Senador Erwin Tulfo itinalaga bilang chairman ng Blue Ribbon Committee at Social Welfare. Si Senador J.V. Ejercito ang chairman ng Finance Committee. Senador Tito Soto, chair ng National Defense. Senador Ping Lacson, chair ng Public Order Committee and Accounts. Si Senador Raffy Tulfo, chairman ng Public Services. Senador Bam Aquino, chairman ng Basic Education. Si Senador Kiko Pangilinan ang Committee on Agriculture. Senador Ariza Ontiveros sa Health. Senator Lito Lapid, Games and Amusement. At Senador Cheese Escudero sa Committee on Housing. Itinalaga namang Senate Secretary si Ray Bantug. At Sergeant at Arms naman si dating Police Major General Alfredo Soto Corpus. Ipinaliwanag ni Gatchalian ang basihan ng kanilang aksyon ngayong araw. Anya, naghintay sila sa ibang kasamahan na senador para dumalo sa sesyon. We are compelled to call the session to order today. After the Senate adjourned on May 26, 2026, session was scheduled to resume on Monday, June 1, 2026, and on Tuesday, June 2, 2026. But the former Senate President failed to appear in both instances. Further, Article 6, Section 16(5) of the Constitution provides that neither House shall, during sessions of Congress, adjourn for more than 3 days without the consent of the other House. The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened today. Thus, in the absence of a duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President pro tempore, and members of the majority, we are compelled to call the session to order. Inilatag din niya ang legal na batayan kung bakit 12 senators lang at hindi 13 ang bilang na ginamit nila para magdeklara ng quorum. The quorum of 12 is based on majority of 22 senators
over whom jurisdiction can be obtained by the Senate. This is in full accord with the ruling of the court in Avellino versus Cuenco that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes. Ang tinutukoy na Supreme Court decision ay ibinaba noong March 4, 1949 sa kasong Jose Avellino versus Mariano Cuenco. Sa naturang kaso, kinilala din ng Supreme Court na hindi 24 senators ang dapat pagbatayan ng quorum. Kaya para sa new majority, 22 senators na lamang ang kabuang bilang nila dahil nakakulong ang isa habang nagtatago naman ang isa pa. Bago matapos ang sesyon, naitalaga naman si Gatchalian bilang acting president ng Senado. Let the record reflect that the chair, as Senate President pro tempore, shall serve as acting president pursuant to Rule 5. Yes. Presiding officer of the Senate of the rules of the Senate. I move that the President of the Republic of the Philippines and the House of Representatives be informed of the election of Senate President pro tempore and acting Senate President Sherwin Gatchalian. I so move, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the motion of the majority leaders hereby approved. I move that the first regular session of the 20th Congress of the Philippines on the part of the Senate be adjourned sine die. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The first regular session of the 20th Congress of the Philippines on the part of the Senate is adjourned sine die. Sa press conference ni New Majority spokesperson Erwin Tulfo, pinaliwanag nito na nananatiling Senate President si Cayetano dahil hindi nila nakamit ang bilang ng 13 senators para maalis ito sa pwesto. We cannot touch the Senate presidency because we don't have 13. Pero pagkatapos ng press conference, naglabas ng pahayag ang bagong Senate Majority. Nilinaw nila, hindi na raw si Cayetano ang Senate President dahil diniklara nilang bakante ang lahat ng posisyon, kabilang ang posisyon ng Senate President. Hindi lang daw naihalal si Gatchalian bilang Senate President dahil kailangan ng 13 na boto ng mga senador sa ilalim ng konstitusyon. Sa isang pahayag, nagpaliwanag naman si Escudero sa kanyang naging pasya. Anya, hindi na raw katanggap-tanggap ang nangyaring impasse o deadlock sa Senado. Hindi raw pwedeng manatili sa ganitong sitwasyon ng Senado dahil naapektuhan na ang mismong kakayahan nitong gampanan ang tungkulin sa bayan. Kapag masyado na raw masidhi ang dibisyong politikal at naapektuhan na ang kanilang mandato, kailangan na raw unahin ang Senado bago ang sarili. Pero sinabi rin niya na wala siyang sinasamahan o iniiwan ng grupo, pangkat o paksyon. Sabi naman ni Gatchalian, kasunod ng nangyari kanina, meron na daw ngayong functioning Senate. Ang gusto namin bumalik na sa trabaho. Hindi tayo pwedeng ganito for the rest of our lives. Ang dami nakabinding na legislation. Nang tanungin naman kung paano nakumbinsing sumama sa kanila si Escudero, paano nyo na-convince si Senator Cheese, sir? Kara, dahil nga dito sa pagbabago ngayon dito sa Senado ay pinagbigay alam na raw ng new majority sa House of Representatives at maging sa Malacanang ang mga naging pagbabago dito. Kara? maraming salamat Sandra Aguinaldo.